Igan, bukod sa alahas, gamit at pera na target ng mga akyat-bahay, may ilang pagkakataon ding nauwi sa pananakit at karahasan ng kanilang pagsalakay. Tulad na lamang ng sinabi ng first-year engineering student na si Daniel Luis Conde. Ayon sa investigasyon ng Angeles City Police, pasado alas 4 ng hapon, nang pasukin ng di umano'y akyat-bahay ang inuutahan niyang apartment sa Pampanga. Ang hawak nilang ebidensya, CCTV footage ng pagdaan ng suspect sakay ng isang bisikleta. Ikalawa ng Marso ng taong kasalukuyan, araw ng Sabado, pauwi sana sa kanilang bahay sa Capas, Tarlac ang magkapatid na sina Daniel at Nikki Conde. Nangungupahan sila sa isang apartment sa Angeles, Pampanga, malapit sa paaralan ni Daniel na isang first-year engineering student. Dahil sa init ng panahon, walang nakatambay sa tapat ng apartment na tinutuluyan ni na Daniel. Hello, Ay! Hello, bebe. Nandito ako sa mall. Bumili lang ako ng gripo. Nasira kasi yung gripo sa CR. Ah, kaya pala walang tubig. Maliligo sana ako eh. Kung gusto mo, sumunod ka na lang sa akin dito. Ay, hindi na. Pagod ako. Ay, matutulog na lang ako. O sige. Sige, bye. Bakit lang dito? Sabi ko. Sabi na, pagod ako. Sabi na, papahinga muna ako. Tapos uwi na din ako. Hindi sila yun sa akin. Dala na rin ang pagod galing sa community service sa kanyang paaralan. Nakatulog si Daniel habang nagpapatugtog ng kanyang cellphone. Habang mahimbing na natutulog, hindi na niya namalayan ang pagpasok ng isang hindi kilalang lalaki. Nakita niya na nakabukas yung gate ni Daniel. Ngayon umakyat siya, tapos inobserbahan niya yung mga kung may tao doon sa loob ng bahay. Dahil nakalakang screen ang pinto sa apartment, sa bintanang ito umano dumaan ng lalaki. Yung bintana, nagawa niyang tanggalin. Pilit. Madali lang actually. Madali lang tanggalin yung bintana. Ayon sa Angeles City PNP, nagtangkang lalaki nagkahasay si Daniel. Nung time na yun, nakita niya si Daniel na natutulog. Nag-attempt siya siguro na presumably, nag-attempt siya na rapin or molestyahin si Daniel. Biglang naalimpungatan si Daniel at nanlaban sa lalaki. Martial experts kasi itong si Daniel. Kaya siguro, nung time na yun, baka na-overpower niya pa yung suspect. Yun yung time na sinaksak na si Daniel. Hindi namin nakita yung pinansaksak eh. But according dun sa crime lab, parang yung lalim at saka yung diameter parang balisong. Umaripas palayo ang lalaki matapos saksakin si Daniel. Matapos namang hinarap ni Daniel ang kanyang sitwasyon, sinikap niyang makatayo para humingi ng tulong. Agad namang nakatawag nagpansin ang paghingi ng saklolo ni Daniel. Biglang may narinig kami around mga 4:30. Yun nga, narinig namin yung isang malakas na hampas ng pintuan. Tsaka kasunod nun yung isang malakas na sigaw. Denny! Denny! Tulong! Tulong! Tulong po! Tumulong kayo, please! Please lang po! Agad na naisakay si Daniel sa van ng pag-aari ng kanilang landlady. Habang tumatakbo ang bawat segundo papuntang ospital, siya ring dami ng nawawalang dugo kay Daniel. Makaligtas pa kaya ang dalaga sa pingit ng kamatayan?
Susunod sa alisto. Sa video, nakita ang isang lalaking sakay ng bisikleta na pumasok sa gate ng apartment ni Daniel pasado alas 4 ng hapon. Oras na sinasabing narinig ng mga kapitbahay ang paghingi ng saklolo ni Daniel. Nakilala si Daniel ng kanyang pamilya, kaibigan at kaeskwela. Bukod sa pagiging campus beauty queen, black belter din siya sa taekwondo. Isang uri ng martial arts na maaari sana niyang nagamit bilang self-defense ng hapon ng maganap ang krimen. 5 taon pa lang si Daniel Luis Conde na magsimula mag-aaral ng taekwondo. Hi, I'm Daniel Luis H. Conde. Sa isang video interview sa kanyang paaralan, nabanggit niya kung bakit itong napili niyang sports. First, because it's a good exercise. Second is it has improved me, not physically, also in my personal. It was my parents who wanted me to play taekwondo because there's just the two of us, me and my sister. We are both girls, so they wanted us to learn self-defense. Yung mga siya lalaki, hindi siya nag-makeup, hindi siya nagpapalda, hindi siya nagde-dress. Ayaw niya yun. Nagpaldan siya, napagtripan lang siya. Sinali siya ng mga classmates niya. Ayaw niya talaga. Tapos, syempre wala na siyang choice. Nagtuloy-tuloy. Si Nikki ang nagsisilbing personal assistant ni Daniel sa bawat sinasaliang kompetisyon. Siya rin ang nag-aalaga sa kapatid, dahilan kung bakit magkasama pa sila ni Daniel sa kanilang apartment. Lagi sinasabi ng mama ko, huwag kayong mag-aaway. Kasi kapag ka nagkagipitan, kayong dalawa rin ang magkakampi. Lagi sinasabi ng mama ko. Yung mga ibang tao, yung mga kaibigan nyo, kaibigan lang yan, sabi niya. May mga pamilya sila, pero kayong dalawa, kayo yung magkapatid. Yun na lang yun. Yun yung tumatak sa amin. Ito ang aktual na video ng pangatlong pageant na sinalihan ni Daniel, ang Miss University. Sa kabila ng hilig niyang sumali sa mga pageant na tulad ito, mas gusto pa rin daw muna niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Noong hapon na maganap ang pagsalakay sa kanya ng suspect, lumabas sa investigasyon ng pulis na nagamit niya nga ang kaalaman sa self-defense para makapanlaban. Pero hindi rin siya nakaligtas sa dalang patalim ng lalaki. Bagamat nagtamuna ng saksak sa dibdib, pinilit pa rin ni Daniel Luis Conde na makalabas ang bahay para humingi ng tulong. Isang kapitbahay na pulis ang nagbagandang loob na dalhin siya sa ospital. Habang ilang saksi, nakita pa umano ang suspect na kumakaripas papalayo. Makaligtas pa kaya ang dalaga? Nangyari? May nasaksak po sa taas! Bala! Ayon kay SPO3 Emmet Nunag, kapitbahay ni Daniel, tumawag ng kanyang atensyon ang mga nagkakagulong mga tao. Nasa bahay po mama ko nagpapahinga dahil po day off ko nung time na yon. Tapos po, bigla po ako nakarinig ng commotion sa labas. Kung saan ma'am na marami nagsisigawan na tao. Kaya ma'am, na-alert yung mama ko at agad po ako lumabas ng bahay. Natatakot po sila kasi nakita po nila naduguan yung tao, yung bata. So, hindi po nila alam kung ano nangyari sa taas. Baka mayroon pang suspect o ano. So, wala pong gustong lumapit hanggat dumating ako. Kaya ako na pong umakyat doon sa taas. Usap lang po, tumamig kayo, please! Please lang po! Sa bilis ng pangyayari, agad po namin dinala sa hospital yung bata. Tapos nag-report naman ako sa presinto. Dito sa ospital, the doctor was claiming na dilated na daw yung iris niya, yung mata niya. Hindi na daw, super hindi na daw yung pulse niya. Parang wala na talaga. Matapos ang mahigit 4 na oras, tuluyan ang itinigil ang pag-revive kay Daniel. Umano ang dalaga sa murang edad, 17.
Agad na binuo ng Angeles City Police ang Task Force Daniel Conde para mag-imbestiga sa kaso. Na-recover nila ang isang CCTV footage mula sa isang kumpanya na nasa tapat ng apartment kung saan naganap ang krimen. Sa video, nakita ang isang lalaking sakay ng bisikleta na pumasok sa gate ng apartment ni Daniel pasado alas 4 ng hapon. Rumehistro rin sa CCTV na umalis ang lalaki sakay ng bisikleta ganap na alas 4:36 ng hapon. Oras na sinasabing narinig ng mga kapitbahay ang pagiging ng saklolo ni Daniel. Doon sa skinita na yun, may ginagawa kaming kolong-kolong na baboy. May napansin kaming duman na nakabike mabilis. Pinamilit niya yung bike niya sa masikip na daan. Aburido yung mukha niya. Napansin ng kasama ko yung bike niya. Pula tsaka puti. Ako napansin ko yung kanan na kamay niya. Tsaka yung mukha. Parang pinunas na yung dugo. Sa mga nakalap na salaysay at sa laman ng CCTV footage, ang lalaking sakay ng bisikleta ang itinuturing na pangunahing suspect ng Task Force Daniel. Wala na po kami nagawa. Nawala na siya. Sa tulong din ng mga testigo, nakabuo ng computer-generated composite sketch ang pulisya. At dahil sa mga naiwang gamit sa loob ng apartment gaya ng cellphone, natukoy nila kung saan huling nagpa-load ang suspect dahilan para matukoy nila ang kanyang kinaroonan. Inaresto ang suspect na si Vladimir Johnson noong ika-9 ng Marso. Kinasuhan siya ng frustrated robbery with homicide at kasalukuyang nakapiit sa Angeles City BJMP. Sinikap naming kunin ang kanyang panig pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Masakit man ang nangyari kay Daniel, naging daan naman ito sa pamilya para bigyang halaga ang kaligtasan. Isang buwan pa lang ang nakalilipas ng maganapang krimen. Isang pangyayaring nag-iwan ng malalim na sugat sa lahat ng nagmamahal kay Daniel. Relieved kami na nahuli na siya. Justice was served. Hi, I'm Daniel Luis H. Conde, 17 years old, currently taking up Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering, and I am the youngest college athlete here at Holy Angel University.